Ano nga ba ang manananggal at ang pinagmulan ng kwento nito? Ang manananggal ay isa sa pinakatanyag at pinakanakakatakot na nilalang sa alamat at paniniwala ng mga Pilipino. Ito ay isang uri ng aswang na may kakayahang maghiwalay ang itaas na bahagi ng katawan mula sa ibaba. Kapag gabi at naghahanap ng biktima, lumilipad ito gamit ang mga pakpak na parang sa paniki. Karaniwang target nito ay mga buntis, lalo na ang sanggol sa sinapupunan, na sinisipsip nito gamit ang mahaba at malatubo nilang dila. Kapag umaga, nagbabalik ito sa ibabang kalahati ng katawan upang magmukhang normal na tao. Ano ang pinagmulan ng pangalan nito? Ang salitang manananggal ay galing sa salitang ugat na tanggal, na ibig sabihin ay maghiwalay o matanggal. Sa ilang rehiyon, tinatawag din itong wakwak o tiktik. Ano naman ang pinagmulan ng alamat ng manananggal? Walang eksaktong kasaysayang nakasulat kung kailan unang lumitaw ang alamat ng manananggal, pero pinaniniwalaang panahon pa bago dumating ang mga Kastila. May mga kwento na ang mga ninuno natin ay naniniwala na may mga nilalang na lumilipad sa gabi upang kumuha ng laman loob ng tao. Noong panahon ng Kastila, naipasa at naipakalat ang kwento ng manananggal sa iba't ibang probinsya, lalo na sa Visayas, kung saan malakas ang paniniwala sa aswang. Meron din namang impluwensya ang mga karatig bansa. Sa Malaysia at Indonesia, may kwento ng pinanggalan, isang babae na naglalakbay sa gabi na may bitbit na lamang loob. Posibleng nagkapalit-palitan ng alamat ang mga mangangalakal at migrante noon. Isa sa mga kilalang alamat tungkol sa pinagmulan ng manananggal ay ganito. Noon daw, sa isang baryo sa Iloilo, may isang dalaga na ubod ng ganda, ngunit kakaiba ang ugali. Tahimik, bihira makihalubilo, at laging gising sa gabi. Wala ring nakikitang asawa o kasintahan nito, kahit maganda siya. Isang gabi, nasaksihan ng isang magsasaka na ang dalaga ay naghiwalay ang katawan sa bewang at lumipad palayo. Naiwan ang kanyang ibabang bahagi ng katawan sa damuhan. Natuklasan na siya ay isinumpa noong kabataan niya ng isang mangkukulam dahil sa kasalanang nagawa ng kanyang pamilya. Upang mabuhay, kinailangan niyang kumain ng laman at dugo ng tao. Simula noon, naging alamat sa buong baryo at pinalaganap ng mga matatanda ang babala, kung saan makakakita ka ng kalahating katawan na nakatayo. Kailangang hanapin ang itaas na kalahati at lagyan ng asin o bawang ang ibaba para hindi na daw ito makabalik. Para sa mga may tanong kung ano nga ba ang eksaktong itsura ng manananggal, ito ay karaniwang babae. Minsan ay may hitsurang payat, ngunit maganda at maputi para hindi mapaghinalaan. Meron itong mahaba at maiitim na buhok, kadalasang nakatakip sa muka kapag tahimik sa baryo. Malalalim at tila laging pagod ang mga mata. May kakaibang amoy o aura na sinasabi ng mga matatanda na mabigat sa pakiramdam
kapag malapit ka sa kanila. Naghihiwalay ito mula bewang pababa. Ang itaas na katawan ay may kasamang malalaki at maitim na pakpak na parang sa paniki na kayang magpalipad ng tahimik. Mga balat na tila natutuyo o naninilaw at minsan ay parang nangunguluntoy. Mahaba at manipis ang mga kamay at daliri na may matutulis na kuko. Meron itong mahabang dila na malatubo at kayang umabot sa bukas na bintana o tiyan ng biktima para sipsipin ang dugo o ang laman. Sa iniwang kalahati ng katawan, nakapako o nakatayo lang sa isang lugar. Bukas ang lamang loob sa may bewang at parang may dugo o malagkit na likido na pumapatak. Saan naman ito madalas namamalagi? Ayon sa sabi-sabi, sa probinsya ng Visayas at Mindanao, lalo na sa Iloilo, Capiz at Antique, at iba pang lugar na may malalawak na palayan at masusukal na kagubatan. Sa tabi ng gubat at matataas na puno, doon sila nagkukubli bago lumipad para maghanap ng biktima. Malapit sa mga baryo, hindi sila nakatira sa gitna ng bayan. Kadalasan, nasa gilid o tagong kubo. Madalas din itong manatili sa mga lumang bahay o kubo na luma na. Madalas ay may mga lumang bahay na walang gaanong nakatira. Ang madalas nitong biktima ay mga buntis, kaya sinasabing tumitigil sila malapit sa mga bahay na may buntis na nakatira upang sa gabi kanila itong magiging biktima. Sa totoo lang, walang matibay na ebidensya na nagpapatunay na ang manananggal ay tunay na nilalang sa pisikal na mundo. Pero may mga paliwanag kung bakit nananatiling buhay ang kwento nito. Ang manananggal ay bahagi ng alamat at paniniwalang bayan sa Pilipinas, lalo na sa Visayas. Tulad ng mga engkanto, tikbalang at kapre, ito ay kwento na ipinasa-pasa ng matatanda para magbigay babala o moral lesson. Ginagamit din itong pampatakot sa bata noon para hindi lumabas sa gabi. Ano ang posibleng batayan sa tunay na karanasan? May mga kwento mula sa matatanda na nakakita raw sila ng nilalang na lumilipad sa gabi o ng kalahating katawan sa lupa. Ngunit pwedeng ito ay maling pagkakakilala sa hayop tulad ng malaking paniki o kwago. Ang kakaibang sakit tulad ng sakit sa tiyan ng mga buntis o pagkamatay ng mga sanggol sa sinapupunan ay minsan isinisisi noon sa manananggal dahil wala pang modernong medikal na paliwanag. Kung pag-uusapan ng katotohanan, sa siyensya, wala pang ebidensya na totoo ang manananggal. Sa kultura at paniniwala, totoo ito sa puso at isipan ng maraming Pilipino, lalo na sa mga baryo kung saan ang takot at mga kwento ay bahagi ng araw-araw na kanilang pamumuhay.